Yun, magandang araw po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating mga OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon po, itong pag-uusapan po natin dahil po umpisa na po ng pagpapile po ng Certificate of Candidacy, itong pong si Alice Gu na sikat po ngayon sa Kongreso at sa Senado, maghahain din daw po ng COC para makatakbo po uli bilang mayor po ng Banban Tarlac. So yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman po pakipindot po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, panoorin po natin tong balitang to. Kinumpirma ng kampo ni dating Banban Tarlac Mayor Alice Go sa News 5 na plano pa rin niya maghain ng Certificate of Candidacy sa pagkaalkalde sa kabilayan ng pagkwestiyon sa kanyang citizenship at mga patong-patong na kaso. Nasa frontline ng balitang yan, si Reynal Pawid, exclusive. Kanina sa tanggapan ng Department of Justice, sinampahan ng NBI ng mga reklamo si dating Banban Tarlac Mayor Alice Go at 5 iba pa. Kabilang dyan ang falsification by a notary public, paggamit ng falsified documents, perjury at obstruction of justice. Handa naman daw ang kampo ni Go na harapin ang lahat ng reklamo. Sa kabila ng patong-patong na kaso, nakapagdesisyon na raw si Alice Go na muli siyang sasabak sa politika. Sa isang exclusive interview, kinumpirma ng legal counsel ni Go na plano niya muling magbalik sa pagkaalkalde ng Bamban. She will run because right now, I will be preparing for all the documents needed for her to file the candidacy, CONA. Sino po yung magpapasa? Is it you? Well, anybody can do it, but we can always ask the our lawyers in the firm or whoever who will file the necessary application. Oras na maayos ang lahat ng dokumento, ihahain na raw ang COC ni Go sa Comelec Bamban. Naniniwala raw ang kampo ni Go na dapat hayaan ng taong bayan na magdesisyon kung karapat-dapat ba siyang maging alkalde muli. Kailangan kasi talaga dapat patunayan ng mga tao doon kung mahal talaga siya. Hindi yung technicality na sinasabing hindi siya qualified. Why don't we let the people... So yun po, kumpirmado na po, maghahain nga po si ex-mayor Alice Go kahit na disqualified na siya ng ombudsman sa pagtakbo sa kahit na anong posisyon po sa gobyerno. Ngayon po wala naman po tayong kinalaman dito kay Alice Go. Hindi po tayo supporter or any ano diyan related kay Alice Go. Pero ito lang naman po is personal opinion po natin. Kasi kung tutuusin, may karapatan naman talagang tumakbo bilang mayor uli si Alex Go kasi tandaan po ninyo, isinampa pa lang po yung kaso sa korte. So, wala pa po talagang hatol ng korte kung pwede ba siya o hindi na tumakbo bilang mayor po ng Bamban. So, technically, nakasampa pa lang po yan, hindi pa po napapatunayan kung totoo po yung lahat ng aligasyon na ginawa po ng Senate hearing tsaka ng Kongreso po natin. So, kasi ang Kongreso tsaka Senado, hindi naman po sila korte para humatol kung guilty or not guilty yung kanilang inimbestigahan in aid of legislation. So, gumagawa lang po sila ng hearing para po makagawa sila ng batas. So, ang tanong, ilang buwan na po bang nakakalipas simula nung inimbestigahan nila yung katauhan ni Alex Go? So, ang tanong dyan, meron na ba silang nagawang batas para sa ganung senaryo hindi na maulit or sabihin natin na mas maging mahigpit. Kasi yung pinaka-issue rito yung yung citizenship kasi ni Alice Guo. So sa ngayon tinuturing pa rin naman po siyang Pilipino kahit na kincancel na yung kanyang passport. Kasi sa birth certificate niya lumalabas Pilipino pa rin siya. So kailangan pa nilang isampa yung kaso, kailangan pa nilang patunayan
na talagang si Alice Guo ay hindi Pilipino. So, hanggat ang nakalagay po at nasa record pa po ng PSA ay si Alice Guo, isang Pilipino, kumbaga, karapatan niya tumakbo bilang isang mayor dahil isa yun sa mga requirements, di ba, na kailangan natural born Filipino ang isang kakandidato sa bilang isang local official. So kailangan Pilipino. So pasok doon si Alex Guo, kahit pa sabihin natin for the sake of arguments na talagang hindi siya Pilipino. Pero kung requirements sa titingnan, kung meron naman siya may papasa at sabihin natin legit naman yung kanyang birth certificate, kahit pa sabihin natin kumbaga pinalsified lang yan. Pero sa record kasi, sa record ng Philippine Statistic Office or Statistic Authority, PSA, nakalagay pa rin doon Pilipino siya. So entitled pa rin siya doon sa karapatan na makatakbo siya, di ba? So hindi naman sa kumakampi tayo kay Alex Guo, pero kumbaga andun pa rin kasi, hindi pa siya pasok doon sa technicality na gustong mangyari, sabi nga nitong abogado ni Alex Guo, wag gamitin yung pagiging technicality tungkol doon sa pagtakbo niya bilang Bamban Mayor. Parang lalabas nito, re-electionist siya. So, dahil nga yung batas natin is mayroong demokrasya na ang magbibigay ng karapatan o ng sabihin natin ng desisyon na siya ay mauupo, yung mga nagiging pinasasakupan ng kanyang pamamahala kung sakaling tatakbo siyang mayor, di ba? So, yung mga taga Bamban Tarlac ang pwedeng magsabi kung papayagan siya or makakabalik siya bilang mayor. Kung wala pang ilalabas na desisyon yung korte. So, hindi naman basta-basta makakalabas din ng desisyon yung korte. Siyempre, diding din ba yan? So, posibleng halimbawa na manalo si Alex Guo. So, posible tumagal ng 3 or more years bago mabigyan ng hatol yung kaso niya tungkol dun sa citizenship, tungkol sa mga alegasyon sa kanya na inilabas ng Senado at Kongreso. So, hindi ganun, kumbaga, makakaupo pa rin siya. So, andyan pa rin yung hanggang pagsasampa pa rin ng kaso mangyayari dyan, petition para pigilan. So, ganun yung mangyayari, pero lalabas pa rin naman sa constitution natin na papayagan siya. So, hanggat walang batas na ginagawa tungkol dyan sa specific na issue ni Alice Guo, magpapatuloy lang yan. So, kailangan lang yan madesisyonan agad-agad ng korte na mukhang hindi naman mangyayari yon dahil alam naman natin, yung kay Napoles nga, di ba, inabot ng 10 years. So, kung doon mo pagbabasihan yung yung tagal ng paglilitis, makakatatlong term pa si Alex Guo. So, hindi ganun kadali para makuha yung sinasabi nilang madidisqualified or pipigilan na makatakbo bilang Bamban Mayor uli si Alice Guo. So, ang pinaka-problema talaga rito is yung batas natin na bakit hindi ginagawa ng paraan ng mga mambabatas natin na baguhin, na magkaroon ng mahigpit na pamantayan pagdating sa mga tumatakbo sa gobyerno natin. So, yan talaga ang pinaka-major problem natin. Kasi kung isipin ninyo, bakit may mga mambabatas na hatulan na ng guilty, still nakakatakbo pa rin. Di ba? So, bakit tulad nila President Erap na nahatulan ng guilty, pero nakabalik bilang mayor? Di ba? So, dating presidente, nakatakbo ng mayor, si Gloria Arroyo from president, naging kongresista. So, may mga mayor na nasampahan ng kaso na nahatulan din guilty, pero still nakatakbo pa rin, nanalo pa. So, ang pinaka-major problem talaga dito is yung batas po natin na walang kangipin-ngipin. So, sino ba gumawa ng batas na yan? Siyempre, yung mga mambabatas natin na
sa tingin natin ginagawa nila yung batas para lang magamit nila sa kanilang pansariling kapakinabangan kapag dumating sila sa punto na sila yung mapupunta sa ganung sitwasyon. 'Di ba? Parang isinasalba muna nila yung sarili nila pag gumawa sila ng batas. Sarili muna nila isasalba nila para pag naging batas yan, dumating yung punto na sila yung masasangkot doon, alam nila kung paano nila lulusutan at hindi sila basta-basta pwedeng kastiguhin. So, yan lang po yung ating opinion dyan. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.